Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling matatag at epektibo ang kanilang hakbang para protektahan ang pambansang seguridad. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang dayuhang Chinese dahil sa umano'y pag-espiya. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kasunod ng pagkakaaresto sa isang dayuhang Chinese dahil sa umano'y pang-espiya, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling matatag at epektibo ang kanilang hakbang para protektahan ang pambansang seguridad. Isa rito ang dati ng pagtatag sa AFP Intelligence Command at reorganization sa AFP Cyber Command. Mas naghigpit na rin ng AFP sa iba't ibang kampo ng militar sa bansa. While we do not want to create unnecessary panic sa ating mga kababayan, ang aming panawagan pa rin ay maging mapanuri po tayo, no? At magtulungan tayo. Our intelligence gathering are in place. So nakita natin to and hindi na natin hinayaan na lumaki pa itong scope ng activities niya. Sa inisyal na investigasyon ng NBI, ang suspect na kinilalang si Den Yuanqing na higit sa 5 taon na umanong nasa Pilipinas ay nakaikot na sa ilang EDCA site sa Luzon, maging sa mga power plant, substations ng NGCP at Malampaya gas field sa Palawan. Nakagawa ito ng 3D mapping sa lokasyon ng mga gusali kahit nasa labas ng istruktura sa tulong ng mga high-tech na kagamitang nakumpiska sa kanya at real-time ang pagpapadala ng impormasyon sa China. Kasama sa naaresto ang 2 Pilipino. Ayon sa AFP, mas malalim na dahilan ng kanilang sinusuri, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa tinitingnan ay kung may connection dito ang mga submersible drone na narecover sa ating karagatan at pagkakaresto noon sa iba pang dayuhan na sangkot sa mga illegal na aktibidad. And start connecting the dots. There seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Hindi ito ang unang beses na nakahuli ng umano'y espiya sa bansa. Mayo ng nakaraang taon, isang dayuhang Chinese ang inaresto dahil sa panunutok ng baril sa Makati kung saan nakumpiska sa kanya ang mga hacking gadget. Hinikayat naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang mga mambabatas na gawing prioridad ang pag-ambyenda sa Espionage Act at panukalang batas sa countering foreign interference and malign influence. Makatutulong anya ito upang mas epektibong tugunan ang nagbabagong banta sa seguridad at maging mas mabigat ang parusa sa mga individual na sangkot sa pagkompromiso sa pambansang seguridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.